the beginning and the end. Lord, I have been expecting that to come. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. I am making everything new. Yes, I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Amen. Yun po, ang katangian ng ating Panginoon actually may isang video clip pa kanina na hindi ko namin ma-play bilibin. Pag sinabi pong Jesus Christ, yan po yung tumatatak sa isip natin ng makapangyarihang tao. Pero i-discuss po natin ngayon, who is Jesus Christ. Pero bago po yan, magkakaroon po tayo ng konting activities para malaman po natin yung mga basic truths about Jesus Christ. So, hello, good afternoon. Nasigasig na araw sa inyo. Kahit umuulan, kahit inaantok kayo, kahit tinatamad kayo, nandito kayo. Many are called, but few are chosen. Pinaunlakan nyo ang tawag ni Lord. Hindi ang couple for Christ na tumawag sa inyo. Sila ay daan lamang. Sa maniwala kayo sa hindi. So 21 years ago, ganun din, pareho-pareho doon sa inuupuan nyo. Nakikinig kami bago pa nga kami pumunta. Nag-away pa kami ni Brother Bert. Dahil ayaw niya, ako lang ang may gusto. So, parang noong unang araw, ako lang, pero hindi niya ako natiis. Sumunod din siya. Anyway, maglalaro tayo mga brothers and sisters. Ginagagala ko ng couple for Christ, single for Christ, handmaids of the Lord, and ano pa? Servant of the Lord. Okay, lalaro tayong konti. How well do you know Jesus Christ? Review tayo ng konti, no? Ito pa, papaliwanag mo muna. Mamaya. Yung Tagalog. Bago po yung laro niya, labas mo muna yan. Yan yung Tagalog. Tagalog. Yan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakad. Nasaan yung naglalakad? Namatay. Naglakad ka kasi dyan eh. Kaya nawala. Lakad ka kasi ng lakad. Yan. Parang nagpipigil eh. Buti na lang, malakas ang prayer warrior natin na hindi tayo papadala sa ganyan. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen! Yes! Gusto mo ikwento ko yung pag-ibig natin, Joy? Kung paano mo ako nilagawan? Tapos kanina, isang kiss. Ito talaga, nakakahiya sa kanila. Ilalaro tayo ng kalaban eh. Pero natutuwa ako sa inyo, napakadami mo, grabe. Kinukwento kasi sa akin ni Brother Grayson, mega yun, mega. Anong mega? Mega star, si Sharon Cuneta. Kaya pala ang namin Sharon Cuneta dito, ang gaganda. Ang gaganda ng mga mami natin dito, mga sister po natin dito. Buti, dumating po kayo. At yung mga mag-asawa, sa mag-asawa, napakaswerte natin dahil kasi tungkol po sa ano eh. Relasyon po ng mag-asawa. At hindi lang yan, actually, ang one objective ng Christian Life Program, unang-una transformation po yan as individual,
Second, as couple, and then as family, and then as community. Yung po ang pinaka-main objective. Masarap po na nandito. Parang gusto yung tagalan yan, magkwento na lang ako dito. Ito na. Ang sabi nga ng, take it from the book of Mark 8:27-30. Ito po yung gospel ngayon eh. Bago po tayo maglaro, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Pilipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na taga-bautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. At may nagsabi rin, isa raw po kayo sa mga propeta. Tinanong ng Panginoon yon sa kanila, ayon sa ibang tao, sino ako? At biglang tinanong ni Jesus Christ, ngunit para sa inyo, anong masasabi ninyo tungkol sa akin? Tinanong niya at sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. At mahigpit niyang pinagbawalan na huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Dahil meron pong mission ng Panginoon, kaya pinagbawalan niya. Dito kung malalaman niyo, tanong kung sino ko sa akala niyo. Ngayon, yung tinanong niya, kung sumagot si Pedro, para lang malaman kung hanggang saan ang pananampalataya. Kaya nga sumagot si Pedro na, kayo po ang Diyos na buhay, ang Messiah. So bago po yan, meron po tayong palaro. Yes, Johnny? Okay na? Yung palaro mo? Okay na? Go. Yes. Okay. How well do you know Jesus Christ? Lagi namin din napapakinggan. Hindi ko naman kailangan ng microphone. Kailangan ba? Huwag mo akong pinamahiya dito. May microphone. Pwede naman tayo mag-duet pag gusto mo. Okay, tapusin mo na yung mga... Okay, how well do you know Jesus Christ? Lagi natin napapakinggan. We always say we are believer of Jesus Christ. Hindi ba kayo nung naliligaw kayo sa asawa nyo, gusto nyong alamin maigi kung saan galing yung asawa nyo, anong background ng family, anong profession niya, inaalam nyo. And Jesus Christ is our Savior. Dapat lang mas makilala nyo sila o si Jesus Christ. Tama? Kami nga nung we were doing this talk, sabi ko, may mga bagay pa lang hindi pa namin lubusan alam kay Jesus. By the way, okay? Senior na ako pero user ako. Hindi drugs. Ito price ko, barley to. I don't use maintenance. Ako nag-promote, no? Pero bibigay ko to sa nakasagot. Iinumin ninyo to before the meal. Yan, masarap ang tulog nyo, pati yung pag-success ninyo, masarap. Kung ang may karamdaman kayo, kakalibrate niya. JC Barley. Kasi barley is mentioned in the Bible 38 times. Pwede niyo siyang tingnan sa Biblia. It's also approved by FDA. And promote paano? Kasama lang yan sa price ko. So let's see. Meron tayong 2 truths and 1 lie. Ibig sabihin, doon sa i-represent ko, merong 2 tama at tamaan ka sa akin at saka isang mali. 2 truths and 1 lie. Tingnan natin, ha? Sige lang, tuloy mo lang. Magtaas kayo ng kamay. Okay, alin dito? First, born in Nazareth. Huwag mahiya, ha? Second, born in a manger. Third, son of a carpenter. Alin dyan? Lie. Truth. Lie. Lie. Ang mali. Alin dyan? Ha? Meron magtaas ng kamay. Kung ayaw kamay, paanala. Sino po ang nakakaalam? Okay. Iikot po. Okay. Son of the carpenter. Son of a carpenter. Di ba si Joseph ang tatay niya? Yes. Noong unang panahon, kung tatay mo karpintero ka rin. Uy, no-hostis na lang. Next, kayo mag-alala. Walang mali. Yung minsan nakakala natin, meron pa? Ano yung lie? May pag-isa, ano po ang lie dyan?
Born in Nazareth, born in manger, son of carpenter. Born in a manger, sa saban pinanganak. Born in Nazareth, sa Nazareth pinanganak. Try po, sister. Anak ng carpenter. Try Sister, na. try ka. Born in Nazareth. Yan po, Okay. mali. Bigyan ng jacket yan. Born in Nazareth. Born in Nazareth. Noong unang panahon, ang tawag sa walang pinigong mga tao, parang Juan de la Cruz natin. Kaya ang tawag kay Jesus, Jesus of Nazareth. But He was born in Bethlehem. Okay? Okay lang, meron pa naman. So, He was born in Bethlehem, but He was raised in Nazareth. May address si Jesus Christ. Taong-tao siya. Okay? Second question. Born in Nazareth, ang mali. He forgave sins. He never gets angry. He performs miracle. Ano po yung mali niya? Nagpapatawad siya ng kasalanan. Hindi siya nagagalit. At Performs miracle. nagpe-perform siya ng miracle. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Bigyan ng 10,000 to. He never gets angry. Actually, nagalit po si Lord nung ginawang market yung bahay ng simbahan nila. Tinaulan niya yung mga lamesa doon eh. Binigyan niya ng katarungan yung father niya dahil bakit daw ginagawang market yun. Pero yung galit na po na yun is righteous anger po yun. Righteous anger in accordance to Matthew 21 verses 12 to 13. Because God, in accordance, Jesus Christ, in accordance to Isaiah, wanted the place of His church for prayers and adoration. So, God is angry but in a righteous way. So, taong-tao siya, nagagalit din siya. Third, yun ang mali. Two truths and one line. He died on the cross. Namatay siya sa cross. He resurrected after 3 days. He will never come again. Okay, alin dyan? Ang mali. Ang mali. Yes. Okay? You will never come again. Okay, he will never come again. Yung po So, ang mali. God will come again. After 3 days, He resurrected. So, on John 3:16. Babalik po ang ating Panginoon. I am the Lord ng kanan na whoever- kailan siya babalik. Ay. Iba yung mga anghel, hindi ko alam. Pero babalik po siya. Okay. So, susunod. Jesus is the Son of God. Jesus is fully God and fully man. Jesus is half God and half man. Alin ang mali? Okay, Jesus is half God and half man. Yun po ang mali. Mali yun. Because Jesus is fully divine. Jesus is fully Amen. man. No? Kaya meron tayong magtanan ni Don Moen. Sabi niya, He walks where I walk, He stand where I stand, He's tempted in every but never seen. So, meron yon. Kaya nga may kanta. Meaning to say, God was just like us. Very humane. Kung napaya siya, kung naging sad siya, naglalakbay siya lahat. Tumira siya dito sa mundo, fully man. No? Next. Jesus is our Savior. Jesus is risen. Jesus is an ordinary prophet. Alin dyan? Let's give chance. Ano po yun? Jesus is our Savior. Yung mali. Okay, Jesus is an ordinary Yung prophet. pinipili po natin dito yung mali. Yung mali po ang Okay? So, Jesus is not an ordinary prophet.
In accordance to Mark 17 to 18, he was a preacher. He performed miracles. He is the Son of God. So, he is not an ordinary prophet. Next, he is a lunatic. May pagkasira ulo daw si Jesus. Baliw. Baliw. He raised people from the dead. He performs miracles. He is, let's give, tama, pero let's give chance. Tama naman. Merong ibang kamay? Okay, tapos ka na eh. Bigyan natin. Dani, ikaw. Okay, he is a lunatic. Yes. So si Jesus Christ hindi sira ulo. He is not a lunatic. Wala na po akong barley, pero may vitamin C ka. Ginamot po niya yung natin. Para hindi ka magkasipon at magkaubog. Tetake ko to ng isang linggo. Kalsibidya. Para hindi ka magkasipon, magkasakit. Siyempre, huwag ka magpapaulan. Yun. So, he is not a lunatic. For God so loved the world that He gave His only Son, for whoever believes in Him shall not perish and shall gain eternal life. So, yun na ang kay God. So, I will turn over kay Brother Bert. Next slides. Thank you po. Yes, nalaman natin doon sa activity natin, kahit pa paano, nagkaroon tayo ng bird's eye view, who is Jesus Christ. So, kailangan daw dito, sabi nga, to get involved with someone in a personal way, we have to see and understand his background and take time to know where the person is coming from. Tulad ni Choi, nung nililigawan ko kanyan inimbestigahan ko niya. Sino ba itong mga ito? Napapasok sa aking buhay. Hindi niya alam na iniimbestigahan ko siya. Siyempre, kailangan ko malaman yun dahil kasi makakasama kayo sa panghabang buhay eh. Ano ba to? Sino ba siya? Ano ba ugali niya? At ng bawat ko, 37 years na po kami mag-asawa ngayon. Parang gusto ko na ako ibalik sa mami niya. Pero wala yung mami niya eh. Pero kahit na ganun pa man, nalaman ko yung mga weakness niya, mga strength niya. Siyempre, mahal ko po yan. Kaya tulad nyo, yung mga asawa natin, mahal nyo rin yan, mga yan. Kaya kahit anong kahinaan, anong kalakasan, tatanggapin mo siya dahil gusto mo siya. Tulad ng mga nag-invite sa inyo. Sino yung mga nag-evangelize po sa inyo? Di ba? Gusto ko yung nag-invite sa akin dahil kasi maganda ang buhay niya eh. Gusto ko mapa-join sa CFC. Tama po ba? Nung mga ino-orient kayo, ini-evangelize kayo, inaalam nyo, ano ba yung CLP na yan? Ano bang mapapala ko dyan? Ganun din, sa atin, na pag meron tayong gustong malaman, inaalam natin. Kaya nga si Brother Grayson, kahit hindi na po ako i-introduce kanina, at 20 plus years magkasama po kami. Maliliit po yung mga anak nila eh. Pero ang isang maganda po doon, yung ganda lalaki namin, hindi mo nawala. Pero pa rin. Oh, yun po yun. Kaya mga brothers and sisters, mas maiging malaman natin, sino ba yung sinasamba natin na yan? Sino ba yung dinadasalan natin na yan? Sino ba yung ninuluharan natin na yan? To get really involved to that person, dapat meron ka full relation, malalim na ugnayan sa kanya. Next slide, please. Ano sa akin pala yung slide? Jesus Christ as a man and Jesus Christ as a Son of God. Meron po kasi dalawang nature ng ating Panginoon, holy man and fully divine. Actually, bago po pumasok ang ating Panginoon dito, ginagawa pa lang ang mundo natin. Kasama na siya eh. Actually, nasa sinapupunan po yan eh. Ngayon, habang ginagawa yung mundo na yan, kasama, binigay po ang lahat ng yan para sa Kanya. Nung makilala po natin siya as dun sa mga sinapulo, hindi po natin alam na bata po kami, naging Kristiyano na po, Katoliko, nagsisimba. Pero kung tatanungin ko ang bawat sa inyo, kilala niyo na ba ang ating Panginoon? Kilala niyo na ba siya? As a man
Pero bago po yan, kailangan po natin malaman ang background niya. Jesus of history and Christ of faith. Para daw po natin malaman yan, kailangan natin i-dissect ang tao na to. Kasi meron pong dalawang category dito, yung BC and AD, before Christ and after death. Ano ba ang nangyari before Christ? 700 years ago, nalaman na merong isang darating na tao dito. Kaya nga pinatanong ni King Herod na saan manggagaling yung tagapagligtas. Kaya nga manggagaling yung tagapagligtas sa Bethlehem eh. Pinoject na po pinatinong ni Herodes dun sa mga alagad niya, pinasundan niya kung saan magagaling yung tao na to. Jesus was born in Bethlehem. Actually, in virgin named Mary. Kaya nga, sabi nga niyan nahulaan na isang Maria, Birhen Maria, ay magkakaanak ng isang lalaki sa Bethlehem. Tatawagin siyang Emmanuel. Ano po ang ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Kasi noon pa nakaproclaim na yan na may dadating. Bakit mo sa Bethlehem? Bakit sila napunta sa Bethlehem? Kasi ipaparehistro po ni Jose at Maria sa census. Kasi kakasal na po yan sa city of Nazareth. Kasi si Jesus, si Jose, kasaling niya ni David. Si David po nasa city of Nazareth. Kaya nasa Bethlehem sila. Ngayon, habang naglalakad yung mag-asawa na yan, wala silang makita matutuluyan para manganak. Siguro sabi ni Maria, "Oy, Jose, napapagod na ako. Maghanap ka na ng matutuluyan natin. Manganganak na ako." Wala silang makita gano'n. Nakapunta sila sa sabsaban sa Bethlehem. Kaya yun po ang naging istorya. Kaya nung manganak na, binalutan ni Maria ng damit at nilay doon sa sabsaban. Kaya Jesus was born in Bethlehem of virgin named Mary. He grew up as young carpenter in Nazareth. Sa murang edad niya, naging carpenter po siya. Kasi si Jose, ang tinatawag nating stonemason, tekton, na kung saan minana ng ating Panginoon yung kanyang skills sa pamamagitan ng kanyang ama. Dahil yun po ang trabaho ng kanyang ama. Sa Jewish culture, ganun po ang nangyayari niyan. Kapag karpintero po yung ama, karpintero din yung anak. Pag mangingisda rin. Yung tatay ko, parang tinanong mo yung tatay ko, ano ba trabaho mo? Artista ka ba? Bakit kaya? Wala ka nakagets. Artista ka ba? Siya, artista, mag-pogi yan, di ba? Sabi ko ba? Bakit? Sige, okay na yun. Kaya sinusunod-sunod po yun doon. Kaya kung ano yung trabaho, musikero rin. Ang nangyayari, bali, sunod-sunod lang doon sa profession. Actually, he was never more than 150 kilometers from his home. Imagine, ang bahay niya, 150 kilometers lang, ang nalalakbayan niya. Kasi siya nga yung tinawag na manlalakbay na makakaran. Ang napupuntahan po niya, wala pang 50,000 yung mga tao na nabibigyan niya ng evangelization, nabibigyan niya ng mga word of God. Wala pang 50,000, less than. Kasi napakalapit lang ng sinasakupan niya. Compared mo kay Mike Bilate, si Mike Bilate, pag tumayo doon sa grandstand niya, ay 200,000 nakakagay yung mga tao dyan. May mga live audience pa, baka maging 1 million na yan. Si Bo Sanchez, ganoon din. Pero bakit ganoon? Matagal na dapat nakalimutan na natin siya. Pero bakit hindi natin siya makalimutan? Ngayon sikat na sikat siya. Para ikaw, Choy, hindi kita makalimutan. Diba? Dahil lagi ka na nanatili sa ating puso. Kaya ganoon din po ang ating Panginoon na kasi anak nga siya ng Diyos na ang nangyayari marami siyang pinurform ng miracle. Kahit na konti lang ang kanyang sinahupan, binigyan siya ng banal na espiritu na
maging popular yung name niya. Kaya nga, hindi nga po nakapag-aral yan eh. Kasi nung 12 years old siya, hinahanap siya ng mga magulang niya. Asa ba itong batang to? Nandun pala sa templo, nagtuturo. Sabi ng mga sino ba yung tao niya? Di ba anak lang ng carpenter yan? Eh bakit ang galing niya magsalita? Matalinhaga ang mga sinasabi niya. Bakit kaya? Dahil yung wisdom na galing sa kanya, galing sa Diyos Ama yun. Experience ng Diyos Ama yun. Kaya even sila Aristotle, Socrates, Plato, nagtataka na mangha. Hindi nag-aral sa Panginoon, ang ating Panginoon. Pero bakit saan siya natututo? Ang teacher niya yung Diyos Ama. Hindi katulad nitong well-known Socrates, Plato, and Aristotle. Mga nag-aral yan sa mga matatanyag na eskwelahan. At before, ang ugali nila, sila ang namimili ng guro nila. Hindi katulad natin ngayon, pag pumasok tayo sa eskwelahan, kung sino yung ibigay sa ating guro, yun lang yun. He did not have an army like Alexander the Great, but he was a magnetic leader. Nagtataka tayo, ang daming sumusunod sa kanya, ang dami niyang palo. Hindi mo na sinabing, sumunod kayo sa akin, sumusunod sa kanya. Parang si John, magnetic din. Isang susunod lang yan, sunod ako kagad dyan eh. Isang bawal lang yan, tingnan naman, sumusunod ako kagad sa kanya. Kaya ang ating Panginoon, wala man siyang army, pero ilan na nga nakuha niya? 12 apostoles na. Kadalasan nga mangingisda pa. Yung iba naman dyan mga walang pinag-aaral. 12 lang nakuha niyang disipulo. Kaya nung unang tinawag niya si Pedro, si Simon, si Andres, si Santiago, Juan, at si Levi, agad-agad sumunod. Tignan mo, meron siyang power talaga na magpasunod. Kahit nga yung mga ginawa niyang milagro, pinatigil yung dagat, yung hangin, marami siyang ginawang kababalagan. Kaya hindi kaya ng tao yan. Bilang tao, nagkaroon na siya ng kapangyarihan talaga. Magnetic leader. Ito, para lubusan natin malaman, kasi meron pong pinanggalingan talaga yan. Ngayon, tatawagin ko naman itong partner ko para ipaliwanag sa inyo. Actually, dapat ako na talaga magsasalita pero kami yung pagsalitain mo ako dyan. O, ayan, ikaw na, paliwanag mo to. Ayan. Ito naman genealogy, ibig sabihin saan ang galing ng Yesu Cristo. Tulad natin, may daddy siya, may mommy siya. Although hindi direct na si Joseph stepfather because he was conceived by the Holy Spirit. Pero pumayag si Joseph. And Mother Mary conceived. Si Jesus Christ on the father's side, angkan ni David and ni Solomon. Si David hindi perfecto. Nailag siya kay Bathsheba. Si Bathsheba, asawa ng isa kanyang kasamaan, pinatay niya, pinalagay niya sa harap ng kawal yung asawa ni Bathsheba para mapasukan niya si Bathsheba. So, si Jesus Christ, yun ang angkan niya, si David. Ibig sabihin, yung angkan niya, hindi din perfecto. So, taong-tao siya. May birthday siya, may parents siya. Okay? He walks where we walk. Hindi natutokso siya, pero hindi siya nagkakasala. So, si David, ayan yung si Abraham, nanggaling siya kay Adam and Eve. And then, pumunta kay Abraham, nagkaroon ng sangay. Si David, dito siya sa angkan ni David. And dito yung line of Mary. Okay? You will find all his genealogy and life in Matthew and Luke. Sinulat ito ng mga propeta. Kaya nabuhay si Jesus Christ 30 years. Taong-tao siya. Pero tinalaga siya ni Lord as the Son of God to save us from our sins. Okay?
So, ayan si Jesus, si Mary, si Joseph, then grandparents niya, si Zerubbabel, si Joshua, Boaz, David, si King Solomon, na anak ni David, ay kanyang lolo. No? So, ayun siya, nanggaling siya kay Adam and Eve, pataas. So, if you know, if you want to research more, kasi ang haba ng buhay ni Jesus, you can find them in Matthew. Karamihan ng chapter ng Matthew, first chapters pa lang is regarding the genealogy of Jesus Christ. And then Luke also. Yun lamang para malaman yon, fully man si Jesus Christ. Natataon na dapat ninyo mas makilala siya. Sa daming nangyayari ngayon na binomba ng Iraq, bansang Israel, at binomba naman ng US ang Iraq, at binomba naman ng nabomba naman ang tawag tong bansa, Qatar, lahat ng base. Ano sabi ng Iraq? Lahat ng may base, US base, bobombay namin. So, panalangin natin yan, ha? Kaya, natataon na bigyan natin ng oras, Jesus Christ. Walang nakakalam ng mundo, kundi, of course, our Lord Jesus Christ. No? So, Mr. Infante, your turn. Patunayan na si Jesus ay naglakbay talaga dito sa mundo. Historical yan, maraming mga ginawang kamabalaghan, maraming mga talinhaga, maraming naging followers ka, naging tanyag siya. Kaya yun po yung Christ of history. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung Christ of faith. Kaya nga dinaysect po natin yan, Christ of history, Christ of faith. Sa ngayon po ang nangyayari po ngayon, kasi nung unang panahon, nakakasama nila ang ating Panginoon. Minsan nga through panaginip, nakakita nila. Ngayon, nung namatay nga, umakyat na sa langit, pero iniwan ang banal na Espiritu sa atin. Kaya ang tayo ngayon, ang dinadanas natin, dun sa Holy Trinity na yan, yung God the Holy Spirit na iniwan po sa atin. Kaya ang Christ of faith natin, kung kailangan mo malaman si Jesus Cristo bilang tao, sa pananampalataya, kailangan mo rin siyang pakilala. Amen po ba? Amen. Yan. Jesus forgave sin. Meron nga nagsabing ganyan sa kanya. Sino ba yung tao na yan? Magpapatawad, hindi naman nagkasala sa kanyang tao. Bakit magpapatawad siya? Hinatulan siya na medyo baliw na mangangaral daw siya. Maraming pumapatol sa kanya na gano'n. Bakit daw siya nagpapatawad? Hindi katulad ng isang tao. Kung nagkasala ka sa partner mo, nagkasala ka sa ibang tao, hihingi ka ng tawad, pwede mong patawarin. Yung umalgamyado siya, pero patawarin. Pero itong tao na to, na si Lord Jesus Christ, walang kasalanan niya, pero nagpapatawad sa kasalanan. Maraming tao dito na binibigay nila, pinipreserve nila ang kanilang buhay para nang mamuhay sila ng matagal. Pero itong tao na ito ay handang mamatay para magbigay ng buhay. Sabihin nyo nga, sa mga kapatid nyo, mahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Sabi niya, parang nangungungo na kayo. Mahal niya ng Panginoon. Inaantok na kayo, ano? Hindi naman. So, siya na po ang nagpapatawad dahil nga Diyos siya. Jesus claimed to possess all the power in heaven and earth. Sabi niya ngayon, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila ang mga talusunod ko at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu na banal na Espiritu. Kaya nga binigay niya, kinlaim niya na yan binigay na sa kanya yung kapangyarihan. Kaya nga nung habang nagkakaedad po ako, ang unang purpose po natin talaga dito is to praise and worship God.
Yun po ang unang layunin natin. And then to share the goodness of the Lord Jesus Christ. Ikalat po natin ang mabuting balita. So ito po yung pagkakataon na ibinigay sa atin na gawin mo yung gusto ng Panginoon. Jesus is God and human. Council of Ephesus. Two nature of Jesus. Jesus is fully man. Jesus is history. Jesus is fully divine. Jesus of our faith. Dalawang katauhan po ang ating Panginoon. Pakisabi nga po, purely human and purely divine. Pakiulit po. Yes, yan po ang ating Panginoon na kailangan pong malaman natin bilang Kristiyano kung sino pa po ba talaga ang ating sinasamba. Jesus claimed straightforwardly to be God. Sabi nga ganyan ang Diyos Ama at ako ay iisa. Sinabi niya na yun na kung ano yung pinalabas na niya dito sa mundo, ang nais ng Ama. Sumasa Ama kay Jesus at si Jesus ay nasa Ama. Iisa lang sila. The Father and I are one. Pag-isa lang sila. Is Jesus liar or lunatic, Lord? Kaya nga, kung liar ba yan, di sinasayang lang niya yung mga followers niya. Niloloko lang niya yung followers niya. Kung siya daw ay liar. Liar ba si Lord Jesus Christ? Yes. Lunatic ba siya? Paano ba yung lunatic? Isang baliw. Makikita mo kung baliw Maraming lumalabas ngayon dito na, kiniklaim nila, siya na daw ang Diyos, Son of God. Makikita mo naman sa moral dignity ng isang tao kung meron siyang appearance ng pagkabaliw. Kung hindi siya baliw, hindi siya lunatic. Jesus, so kung hindi pala siya liar at hindi siya lunatic, He is the Son of God, He is Lord. Kaya nga sabi nito, mas bumalik nung nagpakita si Lord Jesus Christ. Kasi hindi niniwala si Thomas, kaya tinaguri ang doubting Thomas. Diba? Meron po tayo na sa eskwela po natin, doubting Thomas. Kasi nga, sabi ni Thomas, hanggat di ko nakikita na ipasok ang daliri ko sa butas ng kanyang kamay, hindi ko ako maniniwala. Nagpakita sa kanyang Panginoon, ipasok mo ang daliri mo sa aking kamay. Kaya nung nakita ni Thomas yun, sinabi niya, My Lord, my God. Doon lang siya naniwala. Kaya tayo, kahit mapalad tayo, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, naniniwala tayo sa Kanya. Amen? Yan nga yung famous verse, For God so loved the world that He sent His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Yan po yung great greatest love na nakuha po natin nung ibinigay ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo upang maligtas po para sa ating kasalanan. Knowing Jesus and becoming Christian, dapat daw, the more nagkakaroon ka ng relasyon sa Panginoon, the more na nakikilala mo siya. So, paano pong gagawin natin doon? Dapat magkakaroon ka ng malalim na ugnayan sa Kanya, sa ating Panginoon. Kasi tulad yan, si Tori, nung bago kami kasama, hindi ko pa siya kakilala Nililigaw-ligawan ko pa lang So, the more nung nagkasama na kami, doon ko siya unti-unting nakilala. Ganun din po ang mga asawa niyo, mga anak niyo. Even sa barkada, kung malalaman mo na kung anong ugali niya, ano ang gusto niya, ano yung kalakasan niya. So, dapat magkaroon tayo ng personal relationship with God, like Jesus Christ. And then, Jesus' entire life is salvific. It is through the cross, Jesus reveals His true identity. Pag sinabi po natin salvific, tagapagligtas, ang pinakalala niya, ang true identity niya sa pamamagitan ng cross, na inobserve po niya ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Nagpakamatay siya. Sino ba naman tao magpapakamatay? Ibibuhos ang buhay niya para lang masave tayo. Siya po yung ating tagapagligtas. We will know Jesus through the cross. Kasi ang cross po, yan po ang nagpapakita ng pagmahal sa atin ng Panginoon. Kaya nga nakaganyan po yan
pagmamahal sa kapwa, at kung sa diretso po na yan, pagmamahal sa Diyos. Dahil sa cross, ibinubon niya nito ang ating kaligasang kahinaan, ang ating maikling pananampalataya sa Kanya. Kaya tayo ay binangon niya upang sagutin sa ating mga kasalanan. Kaya nga, marapat lamang na gawin natin ang magandang pagkakataon nito na makilala siya ng gusto at magsilbi tayo sa Kanya. Are you willing to carry your cross to know more Jesus Christ? Ibig sabihin, bakit mo daw kailangan i-carry yung cross mo? Kasi sa buhay po natin dito, habang nabubuhay po tayo sa mundo, meron po tayong cross na dinadala. Huwag po tayong sabihin na, after na-graduation mo dito sa CNP, naging focus for Christ na ako, hindi na ako makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Makakaranas ka pa rin. Makakaranas ka pa rin. Pero, ang maganda po dito, may kasama ka na may dumadami sa iyo na sa pain ng sakit ng nararamdaman mo sa buhay. Kung meron kang pinagdadaanan, kung meron kang mga problema sa buhay, meron kang inaalala. Tulad ngayon, marami tayong inaalala. Pasok ka na naman, tuition fee ng mga bata. Di ba? Yung bayarin sa electric, bayarin sa tubig, pagkain natin, bayarin sa sasakyan natin. Lahat po yan, inaalala natin. Pero yung pag-aalala ba na yan, makakatulong ba sa atin yan? Hindi po makakatulong sa atin yan. Sabi sa Filipos 4:6, huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng panalangin, daig na may pasasalamat, ipakilala ninyo ang lahat ng inyong kahilingan sa Diyos. Sinabi niya, dapat panghawakan po natin yun. Hindi po tayo dapat mag-alala. Huwag kang mabalisa sa anong bagay. Huwag ka daw matakot, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa Panginoon yan. Gagawa siya ng paraan. Eto, bibigyan ko kayo ng isang example dito sa worry na yan. Kasi nung time nung college po yung mga anak ko, second year college, nung time na nataon po wala pa akong work mo. And then si Joey medyo na-stop din dito sa trabaho niya. Eh, bayaran na po ng tuition fee. UST po yung dalawa na yun. Ngayon yung panganay ko, bayaran na ng UST. Dahil malakas po ang pananampalataya ko. Sabi niya, bayaran na ng tuition ng anak mo. Anong gagawin mo? Sabi ko, nag-pray na ako. Parang siya, nag-pray ka na. Kasi, Mark 11 verse 24, whatever you ask in prayer, believe in heavy as long you have a strong faith. Maya-maya, nag-ring ko yung phone, may tumawag po sa akin kasi sa consultation po ako, nag-set up po ako ng restaurant, nagluluto po ako, nag-aano ako ng demo ng mga pagkain. Eh, pinakang gustong ipa-demo sa akin, yung chicken. Eh, sa Isabela po yun. Actually, nung babiyahe kami, 1,000 na yung pera na sabi, nasa kubong na kami, tara, matas na tayo, baka mamaya, hindi tayo matanggap doon. Sabi ko, ikaw naman, ang hinanalo, andito na tayo, dumiretso na tayo. To make the story short, na-close ko po yung deal na yun. At nagbigay po sa akin ng 50,000. Palakpakan natin yung Panginoon! Yes! Ngayon, pagkagaling po sa probinsya yung cheque, 2 weeks po yan, bago may clear Pinasok po namin sa bangko. Due date po nung sa anak ko, tsempong-tsempo, nung marilis po cheque, eksakto po sa payment ng tuition fee niya. So, mga kapatid, huwag po tayo mag-alala sa mga bagay na ganyan. Itaas po natin sa Panginoon yan yung mga worry po natin na yan dahil hindi po makakatulong yan. Bagkus, magtiwala tayo ng gusto sa Panginoon. And then, sa Paschal Ministry po, sinabi ganyan na Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Paschal Mystery po yan. You cannot follow me without carrying your cross. So kasama po yan. Kasama po yan. Hindi po yan na sabihin natin na magandang road ang dadaanan mo pag kinay-Jesus ka. The more na napalapit ka sa Kanya, the more trials, the more problems. Pero magaan mo lang dinadala yan dahil kasi kasama mo siya. Okay? So the cross
is the means by which we can truly know Jesus. Kaya nga sa pamamagitan ng cross, hindi mahalaga yung mga ginawa niyang milagro eh. Hindi mahalaga po dito yung mga aral na binigay niya. Kung titignan po natin, kung hihimay-himay natin, yung mga pakong pumasok sa kanyang paa, yung mga pakong pumasok sa kanyang kamay, yung lating yung nararamdaman niya, yung koronang tinik na pumasok sa kanyang ulo, yun po ang mabigat doon. Pinagbayaran niya dahil sa kasalanan natin. So, kailangan po natin mag-reflect dun sa mga bagay na yun. Yun po ang nagbibigay, kaya merong cross, nagpapaalala na tayo ay makasalanan. When we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop a personal relationship with Him, then we become a truly Christian. So, paano daw i-develop ito? Pag ang word Christian, Christ, root word po niya Christ, Christian, tayo po followers of Christ. Pag sinabing Christian, followers ka ng Christ, hindi lang sa kaalaman, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa gawa, ang totoong Kristiyano ay tumutulong sa kapwa. Ang totoong Kristiyano ay mataas ang pananampalataya. Pero kung meron kang personal relationship with God, kung meron kang problema ngayon, magdasal ka. Pumunta ka sa kwarto, magdasal ka. Like, pag may mga nangyayari din doon, kaya nga, naalala ko si Brother Grayson, palakpakan natin yan, dahil kasi nung nagtundoy po yan, ginamit po yung tahanan nila. Doon po na-save pa tayo po na-save doon. Grabe, yung bahay lang niya ang nag-offer. Even yung eskwelahan, ayaw sa eskwelahan eh. Kaya nga, andun kami lahat, yung buong heritage, nakatira sa heritage, sa bahay po nila Brother Grayson, ginamit po siya ng bag. Palakpakan po natin yan. Makapag-business. O, totoo po yan, ang dami. Wala pa si Jory nun eh. Nasa abroad, mangyak-yak na ako. Dahil ko sa wala na yung bahay namin. Pero sa totoo lang, hindi na wala yung bahay namin. Andun pa rin, may ipitin, even yung mga sakit, hindi man ako. Kasi tumulong sa akin yung mga Corpus for Christ, saka Youth for Christ. Tinulungan ako. Kaya nga sabi, napaka-blessed talaga. Basta dito ako sa community, ang daming damayan. Ang daming damayan dito. Kaya, the more na tumatagal tayo sa community, lalo tayo napapamahal sa Kanya. Yung bigay ng Panginoon yan, bigay ng Panginoon sa aming mag-asawa. Kaya nga, kung walang community, mahirap yan. Mga asawa na yung mga anak ko, dalawa na lang kami sa bahay. Magtitinginan na lang kami. 37 years, hindi pa rin nagkakabitsyo. Buti mahal ko pa rin ako. Yan. Kaya nga, marami kaming aso sa bahay, marami kaming mga pusa, puro mga letter B lahat. Si Pipo, si Punky, si Pinky, si Panther, si Bigger, puro Pipo yan. Ako po yung kakain na P. Si Piolo po, si Piolo! Joke lang po yun, joke lang. Yan, i-develop po natin dapat magkaroon po ng personal relationship with God. It is Jesus that you seek when you dream of happiness. He is waiting for you when nothing else to find satisfy you. He is the beauty to which you are so attracted. It is He who provoked you with the tears of coolness that will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shed the mask of a false life. It is He who reads in your heart your most genuine choices, the choice that others try to stifle. Kay John Paul II po yan. Kaya siya yung daan na katotohanan at nagbibigay ng buhay. Dahil doon po tayo makakaramdam ng tunay na kapahingahan kapag isipin mo lang siya, magdasal ka at maniwala ka sa Kanya. Dahil siya yung nagbibigay ng comfort sa atin. What it means to be a Christian. So, hindi enough po yung ang Christian na
matawag na Christian. Kaya nga yung gospel ng isang araw sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ko ay kilala ko. Hindi. Ang mga sumusunod lang at isinama sa buhay ang mga utos ko. Yun ang mga kilala niya. Ano ba ang kahulugan ng tunay na Kristiyano? To be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. So, paano yun? Wala ka nang ibang inasahan, kundi siya lang. Dahil tayo mga Pilipino, sino ang asahan mo? Kapitbahay mo? Si Jesus lang ang ating tagapagligtas ng ating buhay. Ayos ka? Kasi kinukunan mo ako ng camera niya. Ang tunay na Kristiyano ay may tatlong qualities. A person of faith, punong-puno po tayo ng pananampalataya. Yun po ang tunay na Kristiyano. Mataas ang pananampalataya po natin. Siya po ang sinasamba natin. Full of hope. Umaasa po tayo. Wala tayong ibang asahan, hindi lang siya. And love. Yung pagmamahal po natin sa ating kapwa. Na ma-encounter po yung talk na yan sa talk number 4. Love God and love neighbor. Kaya pinag-uusapan po yung lahat ng yan. The Lord knows who are His. Kaya kilala niya. 2 Timothy is waiting for you to embrace Him with all your heart and for you to be a clone of His authentic Christian. Alam na alam niya kung sino yung gumagawa ng kanyang kalooban. So, mga kapatid, may question po mamaya. Kaya mga kapatid, dahil sa pag-ibig na binigay ng ating Panginoon sa atin, binigay niya kanyang bugtong na anak. Marapat lamang na tayo magsisi sa ating mga kasalanan at manumbalik sa Kanya. Yun po yung next talk niya sa session 3, Repentance and Faith. For that, mga kapatid, may God be praised. Maraming salamat po!